Hi everyone, and for this episode, ako ay mag-share ng mga dahilan kung bakit ako umalis sa BPO industry, and I will be making this a many-part series. So, shall we begin? Okay guys, so yung pinaka main reason kung bakit ako umalis sa BPO industry is because sobrang ako. Sobrang na-burnout ako kasi um, it's a routine. So, it's a routine na walang growth sa career mo. As in, walang promise, walang growth sa career mo. You'll be doing the same thing every single day. Same questions, same procedures, same everything. Super nakaka-drain siya. And then, reason number 2 is yung mismong mga callers. Meron ako mga naging callers na sobrang ang saya-saya na lang kausap, sobrang light na lang kausap, sobrang jolly na lang kausap. Pero meron talaga mga pagkakataon na itetest na lang yung patience mo. May mga racists na callers, hindi mo may iwasan yan. Tapos, meron mga callers na palamura, hindi mo rin maiwasan yan. Tapos pag nagmura sila, mumurahin ka nila. Minsan, nagiging personal sila sa pagmumura because dahil nga sa mga problema nila. And frankly speaking guys, isa to sa mga dahilan kung bakit umaalis yung mga BPO agents sa mga kumpanya nila because hindi nila kinakaya yung mga ganong stress. Especially for those na mga baguhan pa lang talaga. Merong iba dyan na umiiyak pagkatapos makareceive ng ganitong klaseng mga tawag. Tapos iiyak sila, pupunta sila sa CR, hihinga lang, pero babalik ulit. But syempre, meron kasi mga ahente na dala-dala nila yung mga problema or yung mga past calls nila sa bahay nila mismo na dapat hindi naman talaga. Kasi kapag nagtrabaho ka, pag logout mo, dapat diba, wala ka nang isipin kasi nga nasa bahay ka na eh. Wala ka nang sa work. So, yes, isa yun sa mga dahilan kung bakit sila umalis. Okay, so third reason naman is yung TL ko. Actually, nung nagtatrabaho pa ako sa BPO, ng mga panahon na yon, I had 4 TLs or team leaders. Team leaders, sila yung sila yung pinaka-head ng team na nagmamanage ng team para makakuha kayo ng magandang score, this and that, blah blah blah. But anyway, nung first time ko pa lang sa BPO na yun, siya yung TL ko while I was doing my training, and actually, pinag-iinitan niya ako and yung isa pang agent na babae. Naka-close ko din naman. Tapos, ang lumalabas kasi,